SBC. Ito mga kamusta? Saan na tayo pa? We thank the Lord dahil napakaganda nitong araw na ito. Alam po natin na may lumipas na bagyo, pero kita-kita naman po natin na gano'ng kaaliwala sa mga po. Let's all stand and worship the Lord.
the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of our heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. I want to see you. So open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Come on, try to sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Yes, Lord, we want to see you, Lord. We want to praise your name forever. And we can sing of your love forever, Lord. We want to praise you, Lord, God, with everything that we have. Over the mountains and the sea, your river runs to love for me. And now the Lord and not my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in you, and I will lay it in my hands. For I will always sing when you're looking down. Over the mountains and the sea we will sing. Over the mountains and the sea, your river runs to love for me. And I will open up my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in you, and I will lay it in my hands. For I will always sing when you're looking down. Let's go. I will sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. So let's sing. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness.
We want to thank you for giving us everything that we need sa araw-araw. We want to worship you, we want to praise you every day of our lives, Panginoon. And as we continue our day, as we continue our lives, as we hear your words, may you speak to us, Panginoon. May you open our hearts, open our eyes, so that we can see what you want us to be, Panginoon. We surrender to your will, Lord, this afternoon. May we seek only your face, Panginoon. May we seek only your face, Lord. We're lifting up everything to you this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Especially with Brother Rafi here. Amen! What a surprise! Sa lahat ng mga bagay, ito yung hindi ko inaasahan. Akala ko pupunta pa kami ng Mindanao eh. Para lang na-list Brother Rafi, pero God is good. Kaya yung pinta sa atin. Okay. So I realized that naka-turn on yung camera natin. So, online pala tayo. So, minsan-minsan mag-i-English din tayo kasi siyempre, hindi lang naman tayo Philippines, international. So, I decided to do a tag list. Okay? Yung mga nakatago natin. Okay. I really enjoy the worship. After the storm, there's a bright and dry day to day. Sarap mo. Malamig pero hindi ba? So, ayan, nagluto pala yung ating friend from Canada. Tama ba? Is it for good? Or busy? Meron pa ba tayo dito mga visitor? Baka hindi na... Okay. Okay, may mga ilan share pa tayo siguro maya-maya po. So binabati natin people from Canada, US, Australia, Middle East, ako ba? Singapore. Yeah. Okay, magandang hapon, good morning, good evening to all. Okay. Doon sa kabilang part ng earth. The title of my message will be Sigilang ka upang maging mapagtagumpay. Hopefully. Yeah. So in English, you were raised to deliver. So medyo hindi eksakto, pero yun yung essence. So deliver what? Is it Lazada? Or is it Amazon? No. The other meaning of deliver from being a bondage. Okay. There are only 4 thoughts today. Actually, very, very short. So we have to understand if you have the Holy Spirit, you have everything that you need. Do you agree? Yes. Okay, by the way, dinig pa ako dyan, malinaw. But, sad to say, hindi na realize ng mga believers yun. Para bang, we keep on searching. Ano pa yung kulang natin? Pero, yung mga sinabi ko, if we have the Holy Spirit, wala nang kulang. So the question is, do we recognize that? Do we believe that? Do we, nagdamit ba natin? Na-optimize ba natin
yung binibigay sa atin ng Holy Spirit? That's the question. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagtataguyod ng isang hukbo at hindi mga manunood. You agree with that? Okay. You know why? Kasi pag binasa mo yung Philippians 6:10, nandun yung description sa atin ni Lord. The last time I checked, walang nabanggit na wheelchair, wala din nabanggit na stretch bed, at wala din nabanggit na tungkod. Ano nandun? Breastplate of righteousness, ano pa? Shield of faith, helmet of salvation, sword of the Holy Spirit, is the Word of God. Okay. We are talking the full armor of God. Isn't it a soldier? A warrior? Okay, hindi. Hindi tayo mga lampa, hindi tayo PWD, hindi tayo maangas, hindi tayo reklamador. Diba? Okay. So, yun yung disclaimer for this hour. We are men and women of God in these last days that we're called to be raised by God to shine. Yung ilaw na pinag-reveal sa atin ni Lord ay dapat mag-alam, magningas. We were raised to deliver our generation from what? From the influence of the world, from the curses of sin, from evil spirit, from, I don't know kung may witchcraft o sa ating panahon. Hindi lang tayo exposed, pero in different forms. Hindi yung witchcraft na may malaking kawan, hindi yun eh. May cards, may electronic witchcraft, may mga TikTok na witchcraft, may Facebook, may FB page silang witchcraft. Akala natin nakakatakot, pero we enjoy it actually. As a background, let me go to the book of Esther. Esther, okay? So, si Esther, okay? Isa rin siyang book. And there's a lineage. Actually, yung Esther is a lineage. It's a historical story, no? Nanggaling sila sa lahi ni Kish, yung tatay ni King Saul. Tama? Okay. At may pinsan si Esther. Ang pangalan niya ay Mordecai. Okay. Ang laki ng problema ni Esther. You know why? Kasi what happens, yung inutos kay King Saul, kauna-una ang hari ng Israel, meron binigay na mission kay King Saul. What was that? To kill all the Amalekites. You know what happened? Nagtira siya. Pinakamagandang lupa, kambing, ginto, at may tira pa siya. Ano yung tira niya napaka-importante? Yung hari mismo, tira niya. Si King Agag. Okay, kaya nagkaroon ng Agagites eh. At alam mo, 500 years later, ang dami ng Amalekites, yung lahi na yung natira ni Saul, nabuhay. At this time, nakaka-encuentro. So, usapan natin yung lahi ni Kish, no? Kish. Yung si Esther at si Mordecai. Yung lahi ni King Agag, nabuhay din. At sila ay nagpanagpo. Anong pangalan ng lahi ni Agag? King Agag? Letter H. Hamon. No, Haman. Haman. So, na-recall nyo na. Quick review. So, nagkaroon ng failure. What was the first failure of King Saul? Hindi niya inubos yung lahi ng Amalekites. Okay. Dahil doon, 500 years later, nagkaroon ng malaking problema. Alam niyo ba ang problema ni Esther? May batas na uubusin yung lahi ng mga Hudyo. Annihilate. Eradicate. Parang yung, ano ba yung term sa, ano ngayon? Pag uubusin mo yung isang bansa, may term din eh. Genocide. Genocide. Parang buhay na buhay yung kwento ito sa panahon na ito. Ano? Nangyayari na yun sa Middle East eh. Somehow it's related there. It's related here. Okay. Kaya, in simple application, may mga problema tayo sa panahon natin ngayon na hindi naman nagsimula sa atin. Eh.
Okay, may hindi na bago ang Diyos doon sa instance na yun. Ipapasa sa generation. How many generations were there? 500 years? It could be 7, 6, 7, or 8, or 9 generations. Nagtuloy-tuloy yung bitterness, yung gustong gumanti ni Haman. Kasi alam niya yung nangyari. Dala-dala niya, uubusin ko itong lahi ni Kish o ni Saul. Uubusin ko talaga ito. Nagkaroon ng batas. Malalaman natin ang yung background later. Some of you are facing depression, right? I don't know kung meron ba talaga. Some of you have suicidal tendencies. Parang exaggerated, but it's true. Maraming suicide sa mga high school campus, college. Kaya nga yung anak kong panganay, yun yung pinagkakahabalan niya day and night. Nag-iikot siya sa Taguig, lately sa Malaysia, sa Mindanao, Singapore, kahit hindi naman Singapore, di ba? Metro Manila. Kasi ang daming nagsusuicide, depressed na mga high school student. I don't know, may college and siguro. You know why? These were not our battles. These were passed on to us. Mga cheating, lust, and hidden, and all of these were passed on to us. Kaya pag nararamdaman, bakit ang lakas nito? Hindi mo alam saan gagaling ito mga ito. It could be, dumaan ito sa several generations unto us. Okay. Ngunit ako'y nananalangin at inaangkin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na ito, na ipinasa sa iyo, ay ang magwawakas sa iyo. Isn't it a good news? Okay, 9 generation, 10, pero pagdating sa iyo, cut. That's a good news for today, right? So, can you say, it ends with me? It ends with me. Parang hindi kayo naniniwala. It ends with me. It ends with me. Tatapusin natin ito, diba? By God's grace. So, balik tayo sa kwento. Actually, ang bigat ng mic. Ngayon ko lang nararamdaman ang pala ng mic. Okay. So, pabalik tayo ito. Hindi kasi ba nag-stand ako, tinan mo, itutuloy yung nilalagay ko. Okay. Kasi nag-stand ako, hindi kaya nung mic yung mahina kasi voice ko. Okay, anyway, magpapalit-palitin ko na lang yan. Mordecai comes to Esther. Sabi niya, alam mo, Esther, may problema tayo eh. Pag hindi tayo kumilos, in short time, mauubos ang lahi natin. Kasi, yun nga, implemento ko yung lahi ni Agagay o yung Amalekite ay buhay na buhay. At alam niyo kung ano nangyari? Ang taas ng posisyon ni Haman. Next to the king, o next to the prime minister, o next to the king. King Xerxes. Yung isang name, hindi ko mabanggit, kaya Xerxes lang tayo. Okay. So, remember, 500 years yung pinag-usapan natin. Sobrang lalim ng tinanim. Pero mo, buhay na buhay yung galit ng mga Amalekite sa to. In the person of Haman. Ano mang hindi na bago sa isang henerasyon ay naipapasa sa susunod. No? Okay, re-relate natin sa ngayon. Diba may problema tayo minsan sa high blood, obesity. Ano ba yung obesity? Okay, kung wala naman dito. Okay. Yung magana kumain, ng high blood. Minsan may mga ugali tayo na hindi natin ma-explain. Bakit kaya ganito ako? Hindi ko mapigil. Emotion, bigla ka na lang nalulungkot, bigla ka na nadidepress. O kaya may mga certain habits tayo na unexplainable. Pero pag tinignan mo yung, ay, ganun pala yung lolo ko. Ang dali magalit ng lolo ko. O kaya, ang dali niyang nahiyain siya. Ayaw niyang pakita sa tao. Talagang nagpukulong. Bakit siya nahihiya? Hindi niyo ma-explain. May kinalaman talaga eh. Na hindi na-address yung issue eh. That's why when you go to the doctor, ano yung tanong sa'yo ng doktor? Yung
tito mo ba may high blood? O yung ano, may baliw ba sa inyo? Di ba? Bakit? Alam ng doktor, may kinalaman ang dugo. Maaring si Jesus ay nasa puso mo, ngunit ang lolo mo nasa dugo mo. Right? Can you refute that? Nasa dugo mo yung lolo mo eh. Pero si Jesus, right, nasa puso mo nga. That's why some of the things we're battling with right now did not start with you. Kamuha tayo ni Esther, nasa Babylon. By the way, si Esther, si Mordecai, ay nasa Babylon. Bakit? Dahil sila ay pinonquer. Ang sila ay dinala dun sa bansang Babylon or Iraq, no? Sa panahon natin. At ganun din ang nararamdaman. Saan nagaling itong problema ko? Diba? Parang hindi mo matrace, bakit ako ganito? Yung mga certain moods, emotion, habits. At ang hilig kong magkuwento ng buhay ng may buhay. Okay. So, hindi tayo nag-emotional. Ito ay part ng topic natin. Pero i-address natin ito, mga kapatid. Hindi natin ito pagtatawanan for the sake ng pagtawanan. Kundi, meron tayong intention. We don't want to blame our lolo o yung lolo niya. Hindi yun ang intention natin. Gusto natin mapagtagumpayan ang pinamana sa atin. Okay ba sa inyo yan? Okay. Ang ilan sa ating dalangin, sa ating pinagmulan, ay ang galing. Malalim yung lugar. Okay, we can have victory over the previous, over the curses, over the trauma. So yung trauma, meron dito may trauma. It's a hard question. Kasi yung trauma, parang merong nangyari na napakapait ng memory mo. At tuwing nati-trigger, ay isang maganda example yung imawa may sundalo na kalaban sa matinding gera. Every time na may puputok, nagtatago siya sa ilalim. Kasi parang bumabalik yung may recall eh. Meron ba kayong kilala gano'n? Pag kumidlat, ganun din. Nanginginig siya. Yun ang trauma. At these are part of the things that we inherit. Okay? The battles you are facing today may not have started with you, but by the grace of God, they will end with you. Okay? And what our goal, instead na ipasa mo yung generational curse, what is the goal? To pass generational blessing. Di ba ang ganda ipasa nun? Ipapasa mo yung victory. Ipapasa mo yung salvation, yung faith. Yun ipapasa natin. Di ba? The idea is, tingnan mo yung buhay ni Abraham. Ano yung mga natatandaan yung sabi kay Abraham? Nagsinungaling siya. Alam mo itong kasama ko, kapatid ko to eh. Kaya ang ganda, di ba? Kasi takot siya na pag nalaman ni Pharaoh, ay papatayin siya. Kasi ganda nung sabi niya si Sarah muna, no? Kami ang kapatid ko to eh. Second time, inulit na naman niya. Inulit. Okay, sa Gerar, okay, sa land ng Palestine. Paulit-ulit, no? Tapos, yung kanyang asawa ay barren. At alam nyo ba, hindi naman natapos yun doon. Pagdating kay Isaac, nagsisinungaling din. Nagsinungaling din. May incident na natin. Okay, yung kanyang tiyuhin, pinagsinungaling niya. Yung mga pambing na, anyway, hindi yung topic ko. Pero parang gano'n, no? Kinukulayan niya pala yung kambing. Pag-spot na kambing, ayun daw ay kanya. Tapos, barren din yung isa sa mga asawa niya. Pagdating kay Jacob, pangatlong generation, lalong nagsisinungaling. Niloko niya pa yung tatay niya si Isaac. Siya daw si Esau, pero hindi naman siya. So, may nakita mo yung sinungaling, tuloy-tuloy. Tapos yung barrenness, tuloy-tuloy din. Isa rin sa asawa ni Jacob, barren din. Of course, nagkaroon ng miraculous healing, kaya nagkaroon din ng So, these are not strange things. Hindi ito topic na parang, wait, ano yan intriga yung topic. These are biblical topics.
Okay. Actually, si King David, bago siya namatay, binubulungan niya si King Solomon. Sabi niya, Solomon, alam mo, hindi lang mamanahin mo yung napakalaking arian. Pamamana ko rin sa iyo ang mga kaaway. At pinangalanan niya. May mga kaaway siya eh. May mga kaaway siya na inalipusta siya kung siya ay hinahabol ni Absalom. Meron din siyang mga kaaway na yung general niya pinatay yung pinsan si Joab, pinatay si Abner. At yung isa niyang priest ay biro ginagawang hari yung isa niya anak. Siya ay hari pa. Yun yung mga traidor sa kanya. At yun ay pinamamana niya kay King Solomon. Kaya ang ganda nun, di ba, yung magulang natin, hindi lang puro pamana ng pera. Dapat alam din natin, yung problema niya, minamamana sa atin. Di ba? Alam mo, sa minsan, di ba, mamamatay na yung father mo, bubuluan ka, anak, alam mo ba, may problema ako sa ano? Nangungumit ako eh. Magiging problema ko to. Dapat, yung lahat ng problema niya, alam mo, mahilig ako sa chicks eh. Kaya, problema mo ito. Alam mo kung meron kayo experience ngayon sa ama. O problema ko rito, mahilig ako magbuhay. Parang gano'n na nangyari kay King David, ginawanan niya yung problema niya kay King Solomon. Alam niyo sinabi sa 1 Kings chapter 2, pinatay lahat ni King Solomon, yung pangalan ng nilista ni David. At sabi dito, and the kingdom of Solomon was established. Kaya hanggat hindi mo na itatatag ang buhay kay Kristo, hindi mo maitatatag ang buhay kay Kristo, hanggat hindi mo inaalis ang mga kaaway ng iyong ama, ang mga kaaway ng iyong ina, mga bagay na naipasa. Kaya hanggat hindi natin dinidil yung pinamana sa atin ng tatay natin at nanay, hindi tayo stable with Christ. May salvation, yes. Victory, minsan hindi. Kasi may hindi tayo na parang si Solomon, may hindi nila siyang kaaway. Imagine mo kung hindi niya pinatay yung mga kaaway ng King David. Every now and then, hindi siya makakapaglakad ng mga isa sa likod niya. Baka may nasa kanya, di ba? O kaya may magpupulita. Yun ang implication eh. Again, this is not about blaming anybody. Mukha ba akong nagsisisi ng ating mga ama at lolo? Sana hindi na naman dati. We want to recall their mistakes or their sins or their bad habits, not to blame them. We have to recognize that. Hindi pwedeng this, tatay lang naman yun, siguro lang naman yun. Hindi, we should recognize that. Because we want to address that and win victory of Christ. By faith, by grace, right? Okay, kasi at your age, siguro meron dito 15, 19, 21. Hindi pa ako serious dyan. Pero nararamdaman mo may tendencies. Di ba? Minsan napadaan ka sa tunay, parang gusto mong tumalon eh. No? Parang lahat na lang negative. All of a sudden, lahat na lang nakakahiya. Lahat na lang, you feel so guilty. You feel so depressed. You feel so worthless. Parang hindi naman ako gusto na wala naman akong kwenta eh. Parang bigla na lang mapapasok yun. Saan galing yun? Diba? So, our goal is, we want to live in good health. You can live your life without marrying, maybe this is not applicable to you. We want to live our life without marrying 2 or 3 wives. You can live your life without dropping out of high school. You can live your life without popping pills para lang makatulog. You can live your life, put an end to what previous generation did not win. That's our goal. Not because you're better, but because God has called you and empowered you to put an end to death. At tinataguyod ka sa ganitong pagkakataon upang wakasan ang kamatayan. Esther 4:14, you were raised for such a time as this. Di ba sinabi niya kay Esther? Kaya ka naging queen para maraming follower. Di ba? O para famous, hindi. Kaya ka naging queen for such a time as this. Upang iligtas mo
ang lahi ng Israel o ng mga Hudyo. Ang kapangyarihan ng mananampalataya ay higit sa influensya ng kaaway. Balik tayo, okay? Point number 1. So I said 4. This is the first point. Si Haman ay nagtatrabaho sa palasyo, right? Bilang kanang kamay. How big is his authority? Sa tingin ni Haman, endless. Kasi di ba pag sinabi mong kanang kamay, actually, yung kanang kamay ang nagtatrabaho. Hindi naman yung boss eh. Meron lang siyang parang benedisyon. Pero yung work is really on the right hand. Tama ba? Pero hindi niya naalala, ang authority at influence ni Esther ay mas higit. You know why? Asawa yun eh. Ikaw kanang kamay, ito asawa. Sino mas mataas? Yun ang hindi na realize ni Haman. Akala niya, ito na, kaya ko nang isagawa yung aking plano. Okay. No matter how many things you're feeling, you're fighting with, you must understand. Okay. Sa pinakamasama mong araw, kapag pakiramdam mo yung tila, ikaw ay lugmo. Ang kapangyarihan mo higit sa access ni taning, huwag kang mag-alinlangan. Yung bad day tayo, di ba? Parang, ito na naman, ito na yung katapusan ko. Huwag mong nakalimutan. May access si Satanas. Pero mas higit ang authority natin. You know why? We are related to Christ. Related tayo sa King of Kings and Lord of Lords. I don't know kung applicable. Kasi meron ba rito? Kasi sa ibang event o ibang group, meron natin pinamanahan siya ng kapangyarihan ng kanyang lola, mangkukulam, yung tatay niya, dinurate siya kay Satanas, nag-blood compact pa sila. As ito to, may blood compact pa sila. At siya hinain bilang sacrifice o mortgage ni Satanas. At may kilala ba kayo nila? Okay, sana wala dito, ano? Okay, kasi you've been coming here, and siguro sa salita ng Panginoon ay nagiging namuhugasan tayo. Pero, just in case, meron ba yung kapatid kasama sa bahay, o naranasan nyo, balikan natin yun. Kasi, minsan natatakpan lang yun eh. Parang okay na ako. Tapos na yun. It's in the closet. The authority you have is greater than the access of the enemy. Okay, even if you had things, open your life wide to demons. Kasi ang principle ng demons, kapag binuksan mo yung access, papasok. So, how do you open the window or the door to the demons? Diba maraming mga black magic, spirit of the glass, horoscope, ano pa ba? Panguhula, ano pa? Mga binibiro-biro lang natin, pero nag-open na tayo. Minsan, nag-pray pa kay Satanas. Morbid, pero it's true. Out of desperate, they want something, information, or power, or luck, or fortune. They go to the other side ng kapangyarihan. Kung ito man ay dumaan sa buhay ninyo, sa buhay ng iba, don't lose hope. I want to tell you something. You have authority that is greater than the access of any witchcraft, of any spell. Yung iba kasi tumatanggap ng sumpa eh. Yung sinabihan ka ng sumpa, out of yung wrath, yung kausap mo. I don't know kung nakaka-experience tayo ng ganyan. Ibig na blessing, bibigyan ka ng mga salita na text pa sa'yo, haba-haba. Ang sa dulo, yun lang pala ito sabihin. No? Kung meron mang ganon, pwede natin i-revoke yun. Walang permanent sa harap ng Panginoon. Maybe somebody has to say this. My authority in Jesus Christ, pwede natin sabihin, my authority in Jesus Christ is greater than the access of the enemy. Okay, one more time with conviction. The authority of Jesus Christ is greater than the access of the enemy. Okay, keep that in mind.
Okay. Okay, point number 2. So, 4, tatlo na lang, no? Dalhin ang laban sa spiritual na larangan. Okay. So, are you aware that we are in a spiritual realm? Yes. Okay, aware kayo. That's very good. Kasi, si Esther very aware. Sa chapter 4, verse 16, alam niyo ang ginawa niya? Sabi doon, go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Napaka-konektado niya politically, si Esther. When you're queen, para kang first lady, right? So may partido kami, two ladies, tapos may connection ka sa militar, sa mga kandidato. Meron siyang ganon. Pero hindi ganon ang ginawa niya. Anong ginawa niya? Sabi niya, Mordecai, sabihin mo sa mga Hudyo, mag-ayuno at manalangin for 3 days, no water, no food. Pray for me. Dinala niya yung laban sa, hindi sa press, hindi sa social media, hindi sa yung tablado. Dinala niya saan? Sa prayer, sa Panginoon. Meaning, every enemy has an access to part of your life, but it doesn't hold you. Okay? Assuming na mayroong access sa iyo ang enemy. Paano nagkaroon ng access? Di ba sinabi ko na may mga ginagawa tayo na seemingly parang biro lang, nag-horoscope ka, nag-spirit of the glass, ano pa ba yung mga ganong practice? Bibigyan nyo nga ako ng reality check, anong mga gawain ng kaliliman? May mga meron pa nga akong yung Una, okay. Yung meron silang ceremony, naka-black silang suit, si altar, tapos pati yung ilaw, and they praying to Satan. May ganun eh. So may mga umatid, ayan, sarap ng spirit yan, pero hindi nila alam, binuksan na nila yung buhay nila sa kadiliman. So let's remember this. Kapag pumasok ba ang magnanakaw, nakapasok sa bahay, nangangulugan ba siya may-ari ng bahay? Hindi, magnanakaw pa rin siya. Kapag ang lamok ay pumasok sa bukas na bintana, pumupunta ba siya sa titulo ng lupa? Hindi, lamok pa rin siya. Kaya kung sino ang pumasok sa buhay natin, dahil tayo ay pag-aari ni Jesus, pwede i-revoke yung access. Delete password, revoke password. Hindi na siya makakapasok ulit. Sapagkat si Jesus ang may-ari ng bahay. Ang bahay na ito ay kay Jesus. Pwede natin palayasin anytime ang nakapasok accidentally or intentionally. Diba? Kahit ano pa yan, ginahin ka man kay Taling, hindi mo alam, nag-blood compact ka pa, yung tatay mo, it doesn't really matter. Sapagkat ang may-ari ng bahay ay hindi magnanakaw at hindi mo. Is it amen? Amen. Okay, time break lang. Hindi ako makapray kanina ito eh. Okay. Yan, yun yung laban. Alam niyo ba yung bakit ganyan ang laban? Kasi, anyway, kapag nasa gera ka, o may duelo, okay ba may dala kang mahabang espada? Bilaban ka kaya? Wala, kasi baril yun eh. Tama? Kasi yung agila, pag lumalaban pa lang agila. Let's remember, si Satan is like a snake. Kaya nga dun sa Genesis, si snake yung kanyang personality o serpent. Hindi pwede lumaban ang agila na ground to ground. Anong ginagawa ni agila? Dadamputin niya yung snake. Ililipad niya sa mataas. At makikita mo yung snake, hindi niya alam paano ang laban eh. Kasi hindi yun yung kanyang teritoryo. Area yun eh. So, exactly that's how we bring the battle into a spiritual realm. Huwag kang lumaban ng harapan. Dalhin mo siya sa prayer and fasting. You humble before God. You quote the verse. You go to the Bible, you pray. That's the only
That's the only weapon we have, right? At ganun ang ginawa nga ni Esther. Okay. Kaya walang magagawa yung mga Facebook natin, followers, kung ikaw man ay very famous, ikaw ay TikTok queen, it doesn't really much. Because the fight of spirit is by spirit. Diba? Kahit magaling ka, marami kang degree. Sabi nga, kahit na yung degree ko, kasi mas marami pa sa thermometer, it cannot match the fight. Because if your problem is spiritual, positive thinking cannot work. May lang ako, breathing lang yan, lahat ng toxic ng tao, tatanggalin ko sa buhay ko. You think it will work? For a while. But the following chapter of your life, balik na naman tayo. Naalala niyo yung si Israel na nasa Egypt? Okay? Israel did not work harder with Egypt to win the battle. Diba? Kung magtatrabaho sila ng doble, palagay niyo ba makakalaya sila doon sa Egypt, sa Pharaoh? Lalo silang masusubsob. What they need is to break the back of Pharaoh. When your problem is spiritual, you have to use spiritual weapon. That's why huwag magdala ng kutsilyo sa barilan. Esther 4:16. Sabi ni Esther, pray for me and fast for me for 3 days and 3 nights. So you have to understand, ang laban natin ay spiritual. No? You know what happened when you fast? I don't know if you do fasting. You don't eat the usual meal, sometimes water lang, or one meal a day, because you want to be intertwined with the Holy Spirit. Gusto mong mapalapit sa Panginoon. Iniisip mo lang siya. You do prayer and fasting. Dinadala mo yung laban. Actually, nakipaglaban ka eh. When you realize that you have a fight over yung mga minana mo sa inyong ninuno, you bring it before the Lord through prayer and fasting. That's the only weapon you can do. Okay? You spell out the Bible verse before the face of Satan. Ganun ang ginawa ni Jesus, right? Hindi niya sinabi ng Panginoon, ako ang Diyos mo, lubuhod ka sa akin. Sinabi niya, okay? Kinote niya yung verse, ask verbatim. Okay? Kaya yung ating laban ay hindi nakukuha sa dami ng ating alam sa Bible, sa lakas ng ating willpower. It doesn't really work. Why we fast? So we can last. Bakit tayo nag-aayuno upang tayo tumagal? Bakit tayo nanalangin para hindi tayo maligaw ng landasin? Okay, so what happens? Nag-ayuno ka, nag-pray. Sa tingin mo, walang nangyayari. Pero I tell you, the natural seem the same, but everything is different. Alam niyo ba yun? When you pray and fast and dedicate yourself to the Lord, parang walang nangyayari. May pa rin ang ulo ng tatay mo o ng asawa mo. Pero just wait. Everything is different. May mangyayari. At nangyayari na actually na hindi nakikita ng mata mo. Okay, when you win the victory in the spirit realm, everything will look the same but different. But everything will be different. Okay. Point number 2. Dress up in royalty, not in rags. So ano nangyari after the fast? Naglumasay ba si Esther? Lumalapit pa siya kay King Xerxes ay, King, please, palayain mo na yung aming bansa. Hindi gano'n eh. Hindi siya naglupasay, hindi nagtatanong. Anong ginawa niya? Very cool. Sabi niya, King, mahal na hari. Can I invite you for a lunch? Very cool. Parang lang. Normal lang, no? At alam niya suot niya? Nakasuot siya na
pangreyna. Diba? Naligo siya, kung magkasal lalaki, naligo tayo, gising na maaga, nag-stretch, nag-shave, nag-gel, nakasuot tayo lang, nakasapatos. Hindi yun, kasi may mga season sa buhay natin na, I don't care, kailangan maligo pa. Tama na yung problema. Wala akong time dyan. Tapos pag nag-zoom kayo, lagunan ng mga, parang alam mo may problema itong tao mo eh. It shows, di ba? Pero sabi dito sa ating pinag-uusapan, okay, magdamit ng marangya, hindi ng basahan. You know why? Because the principle is we take on, we put on what? The garments of praise. We put on the garments of righteousness. Yung karangyaan ni Kristo, ni Jesus, ay sinusuot natin. Yun tayo. Hindi tayo talunan. And that indicates the faith, yung belief natin sa Panginoon. Ang actually, yung pagpapalaya sa demonyo is one part. Deliverance. But the true battle is the stronghold. Yung puta, stronghold represents yung napakalalim na distorted mindset natin na may kwento ako dyan eh. Yung barracuda fish. Ano to if you're dito barracuda fish? Predator to eh. Kumakain siya ng kapwa isda. Ilagay sa isang malaking tangkong barracuda fish. What do you expect? Sandali lang. Kinain niya yung maliit na isda. Ngayon, nilagay nila ng eksperimento. Nilagay nila ng glass dun sa pagitan ng siguro, kung ito yung tank, nilagay nila ng glass dito na. At nung nakita ng barracuda yung mga isda, ang bilis niya. Ano nangyari? Tuntog siya. Nilagay siya. Okay. So, the next day, the following days, dahan-dahan siya lumalapit doon sa glass. Kasi nautog siya eh. Pero tingin niya, hindi niya alam na may glass. At you know what? On the 10th day, tinanggal nila yung glass, hindi siya lumalapit. Yun ang stronghold. Sanay na tayo magtalunan. Sanay na tayo nag-click. Oh, buksan ko ang galit eh. Sanay na tayo eh. Pag-pack up, oh, yun ang stronghold. Pag nakadinig tayo ng false gospel, we keep believing and ay, sabi ni Pastor ito, si ano daw, masama daw na Diyos yun. So, we're open to all this stronghold. Palagi tayong takot. Pag huwag kayo magsasaya. Kasi pag may saya, kasunod niya lungkot. Saan galing yun? May ganun ba? Kaya huwag ka magsasaya mabuti. Pagdi lang. That's a stronghold. Diba? Hindi naman kaya ni Jesus lahat siya eh. Bakit may gera? Eh kung malakas siya, dapat walang gera. So that's stronghold. Alam niyo, yung bandage, na sanay na tayo, addicted na tayo sa entertainment, chismis, sa, di ba, lahat ng kakaibang balita, gusto natin malaman. Nakakasaya eh. That's a stronghold. Di ba? Yun ang totoong pakikibaka natin. Driving demons or the evil spirit is one, that's important, pero hindi yun ang totoong laban. Ang totoong laban ay narito. Narito ang laban natin. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, don't conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Daily. Araw-araw. Diba? Many Christians have armor in the closet. Siyempre, sa pag-aaral natin sa Bible, ang dami natin closet. May breastplate, may shield, may sword. Pero saan nakalagay? Closet. Nakatakot eh. Alam niyo ba yung mga nagmumotor, nanguhuli? Hindi naman dahil sa walang helmet eh. May helmet, nakasabit. Hindi na sinuot yung helmet. Tama ba? 5 helmet mo, hindi mo naman sinusuot. Ganun din yung armor of God. Ang dami mong alam na verse, hindi mo naman binubuhay, sinasabuhay. Hindi pa rin ang police. Tama ba yung ganyan? Okay.
Okay. So, sabi ng Biblia, suot natin ang damit o garments of praise or garments of righteousness. Hindi sinabi ng Biblia, gumawa tayo. Hindi yun ang utusan ng Panginoon. Meron na eh. Ginawa na ng Panginoon yung righteousness eh. Ano na lang gagawin natin? Susuot. It's something you put on. You put on the righteousness. You put on peace. It's not how you feel. Pero hindi ko naman ramdam na may peace. Hindi ko naman ramdam na righteous. It's not how you feel. Because the feeling will catch up. You believe that? Isuot mo muna, saka susunod yung feeling. Tama ba? Because by putting on the armor of God, that's faith. That's a step of faith. Kaya naalala niyo yung mga Israelita, nung sila ay nakalaya na sa Egypt. Wala na sila sa Egypt, pero yung ugali nila, native pa rin. You know why? 400 years silang slave. Tigising, sisilip, ayaw lumabas, baka may mga army, tapos yung pagkain, nagmamadali, tatalo yung pagkain, tayo nila suot yung magandang damit, baka sila makaraid. Kasi, mga 400 years, they've been living as slaves. At ganoon din ang buhay natin. Kung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi naman all of a sudden, nawala yung past mo eh. Tama ba? Talunan tayo for 30 years, 20 years. Okay, nandadaya tayo. Lahat ng exam, pinasa na natin sa pandaraya. Lahat, in-exaggerate ko lang. Lahat ng sinabi mo, kalahati, hindi totoo. Ang dami mo nang sinira ang mga kaibigan. Tapos wala masahin, naging deliver ka, na-realize mo, mali pala lahat ito. How can you change overnight? Yun yung ano natin, stronghold na sinasabi. Diba? Na-train tayo sa ganun eh. Kaya kailangan natin mapalaya sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Day and night. Pag sinabi ng Panginoon, you can do all things. Anong katotohanan? You can do all things through Christ, who strengthens us. Pag sinabi ng Panginoon na you are more than conqueror, indeed, you are more than conqueror. Pag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, kaya kanya ginawa ayon sa kanyang wamis, hindi dahil sa sinabi ng nanay, wala ka namang kwenta. You don't value for something. Ang pangit mo, sinabi ng nanay mo, paulit-ulit. Hanggang tumanin na yan sa isip mo. Hindi yun ang totoo. Ang sinasabi ng Biblia, ginawa ka niya wonderfully. Ano pa yung isang word? Very. Yun ang totoo eh. Diba? Okay. Okay. So yun yung ating we battle with the stronghold by the truth from the Word of God. Okay. So the first thing, alin muna natin lesson kanina, your authority is greater than the access of the enemy. Number 2, take your battle into the spiritual realm. Number 3, dress up. Don't dress down, or in Tagalog, magdamit ng marangya, hindi ng basahan. Okay. So the fourth is, matutong kumain sa harap ng nasubukan niyo na ba kumain sa the best or the worst enemy nyo? Face to face. Ito parang ito nangyari eh. Si Queen Esther, kaharap niya si Haman. Haman to eh. Alam niyo kung gano'ng kasama si Haman? Pinapirma niya yung king na lahat ng mga Israelites o Jew lilipulin. So, okay, nag-fasting na sila, nag-prayer, pero ganun pa rin. Wala naman nabago eh. May batas pa rin eh.
Nandun pa rin sa Haman. Okay pa rin tayo ng Haman, hindi naman siya tumikot eh. Di ba? Ang hirap, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, matuto kang kumain, nakaharap si Haman. O, kaharap yung ating kaaway, di ba? So, sinabi nga, so, ano yung unang ginawa ni Esther matapos siyang mag-prayer and fasting? King, can I invite you for lunch? Oh, okay, lunch lang naman pala. Sama natin si Haman. O, kasama sila ni Haman. Table for 3. Okay. Remember, Haman, whom she invites, is the worst person. Palagay mo, ano yung tumatakbo sa isip ni Esther tuwing kung sila yung kumakain? Parang gusto niya siguro itawag yung table, no? Pero, hindi niya magawa eh, kasi by faith, tapos na yung laban mo. And she's just there. Anong ginagawa ni Esther? Pinapakain yung hari. Pinapakain yung hari. Pinapakain yung hari. Yun lang ginagawa niya. Walang iba. Walang issue. Alam niyo, hari, mahal na hari, yung katabi natin dito, yung ginawang kalokohan. Hindi, walang ganon. Pero kung kayo yan, siguro, yun na yun, ano? Harap-harapan na eh. Pero hindi niya ginawa yun. So the first day, the king says, Esther, what do you want? Alam ko, mayroon mong gustong hingin sa amin. Bars, buy, travel, concert. Alam niya, may catch eh. Kakaiba to eh. Sabi ni Esther, actually, pagkatapos ng lunch, invite kita bukas lunch ulit. Ha? In-invite mo ako para pakainin uli bukas? Anyway, yun yung nangyari. Okay. See you again tomorrow after yung lunch. So when you are in spiritual battle, so many people forsake their worship. You know, pag nasa gitna ka ng battle, when you say battle, okay, lilipulin ka ng kaaway. Alam mo, lilipulin ka ng kaaway. So in terms of sickness, financial problem, relational problem, may mga backbiting na nangyari, na-traitor ka ng mga kaibigan mo, may mga plano mong pinatupad. You're in the battle, right? Pinapakain mo pa si Jesus ang lunch. You worship Him. And worship Him. So, sabi mo, Lord, hindi mo na ako atin sa practice. Dahil ng problema. Absent muna ako. 1 month straight. So, hindi mo na problema. Nandiyan si Haman eh. Alam namang kakain kami magka-eye to eye ni Haman. Lord, patayin mo na muna yung kaaway ko, saka tayo mag-worship ulit. Di ba ganun yung natural tendency natin? Kaya, ang tanong natin, Lord, nasaan ka? Bakit nagtatay naman ako eh? Bakit na-flat tayo? Anong relasyon, di ba? Kumakain naman ako ng greens, bakit ako milag na? Nag-share naman ako ng gospel, bakit parang may tarangkaso ng mga nata? Lord, bakit wala kaming anak? Nasaan na? Bakit nag-break na naman kami ng earphone ko? Lord, bakit? 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 Lord, bakit? Ang dami natin tanong, di ba? Kung palitan natin yung bakit ng worship, okay ba yun? Alam mo, Brother Raisan, ang cute ng server mo eh. Kaya hindi realistic. Hindi ata ako gano'n. Pero alam niyo ba na in the middle of our warfare, ang war natin hindi naman humuhubay. Nagpapalit lang ng season. Pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang warfare. Minsan ang warfare mo, dryness. Parang you feel so dry. So, dry, yung pilong-pilong ang buhay mo. You cannot worship. Parang nawala yung first love. Kaya, it's Him alam. Nandun ang away. Huwag gawing daan ang Diyos sa hangarin. Alin na dapat natin gawin? Siya ang gawing dahil
Para bang si God is a means. Parang siya yung way para sumaya tayo. Para maging kumpleto yung linggo, kailangan magpunta ako ng church. Pag Wednesday, dapat umattend ako. Kasi yun yung pampuno eh. Pampuno siya ng buhay. Instead, gawin natin siya yung goal natin. Diba? Okay, siya yung paghanda natin ng lunch. Sabihin ni Lord, meron kong gusto kong bilhin, anak. Lord, bukas ulit, lunch ulit tayo. O pagkatapos, lunch ulit tayo. Bakit it's time ni Esther? Keep on being with the Lord. Diba? This may sometimes, the season for my life, I have to eat and the devil has to watch. We have to live with it. Dapat natin matutunan na kumain, nakaharap natin ang kaaway. Drag that Haman to church. Dali mo siya dito, si Haman. Drag that depression to prayer. Drag that issue to fasting. Make them watch. Manood siya. Manood sa atin ang devil. Kung may devil nga, manood siya. Bakit siya kailangan pagbigyan? Di ba? Esther eats, and Haman is eating also. I don't believe you're a true Christian until you know how to worship in the midst of your doubt. Until you know how to press into God when hell is breaking loose. Kapag lahat ng bagay walang tama, lahat banpa, kaya mo pa rin sumamba sa Panginoon. Yun ang totoong Christian. Diba? Mga kapatid? Kasi hindi naman aalis yung illegal ang si Haman. May purpose si Lord. Bakit nandiyan si Haman sa harap mo? And some of us, we lose hunger. And we say, wala na akong gana, Lord. Gusto ko mawala ko na yung taong yan. Magpapakain. It means, hindi mo na ako mag-worship hanggang nandiyan siya. Hindi ko matake. Kumukulo eh. Hindi ko alam paano. That's exactly what Esther and Haman has in between of them. That kind of relationship. They are. Isa, uubusin yung lahi niya. Diba? Si Haman, siguro, ano kaya sabihin? Kaya ako umatin, baka may sabihin si Esther kaya yung services. Hindi mo siya umatin para yun dyan eh. Pinangangalagaan niya yung agenda niya, kaya siya nandun. Let the enemy sit at your table as you eat. Okay. So, nawalan ka ng gana, ayaw mo nang kumain, naghihintay ka na everything will be normal. But some of you have to learn to eat in the midst of the problem. Okay. Ang salita ng Diyos, ang pagsamba, ang paglaban sa digmaan. Actually, yun yung kailangan natin gawin. Kasi yun yung kwento natin. Okay. So, merong pangyayari sa Mark 5. Sa Mark 5, 2 to 10, 2 to 6, meron ditong pangyayari na may isang sinaniban ng demonyo. Alam niyo kung gaano maraming demonyo? Isang legion. In Roman parlance, football, it is indefinite quantity or 6,000, at least 6,000 military men. Ang lakas po na, legion. Ganon karami yung ano niya, demonyo sa katawan ng nasalipan na ito. Siya ay nakahubad, nandun sa public cemetery, nandun siya sa mga butas-butas doon. At alam niyo ba nangyari? Nung nakita niya si Jesus, anong ginawa niya? He ran and worshiped Jesus. Bakit yung napakaraming tao na nilalagay siya ng kadena ay hindi siya mapigilan? Pero at that moment, how come? Nakita niya lang si Jesus, ay
hindi nila napigilan yung tao ito. Hindi nyo ba napagbigyan ng pansin itong nasa Biblia na ito? Mark 5:2-6. Don't tell me the demons and the warfare is stronger than it's keeping you away from God. The devil is a liar. Kasi sabi rito, may mga bahagi sa iyong buhay na hindi kontrolado ng diablo. Kapag kinontrol ng diablo ang isang tao, hindi lahat ng buhay niya ay kontrolado. May tinitira si God. That's the desire of the person. At ay mas makapangyarihan kaysa sa bahagi na hawak nito. Hawak ng diablo halos lahat, pero may natitira pa. Yung natitira na yun, mas malakas yun. Yung desire niya, yung desire ng tao nito. At yung natira yun ay ginamit ng tao nito na lumapit kay Jesus. Ginamit niya yung natitira na mas malakas pa doon sa in-invade ni Satan o ng diablo ng legion. So don't tell me na mas makapangyarihan pa yan kung ano man ang lumagapi sa atin. Kasi ito nga extreme na to You are more powerful than you feel. Kung anong nararamdaman mo, mas higit dyan ang kapangyarihan mo. You can do it. You can eat in the presence of your enemy. You can eat when you don't feel it. You can fast and pray if you don't feel it. You can read the Bible when you don't feel it. You can give when you don't feel it. Don't let the devil lie to you and say that you will only do that when everything is fine. Hindi darating ang oras. Because the devil is a liar. God's established. Siya ay sinungaling. Wala siyang sinasabing totoo. So the question is, today, who would like to have deliverance? Who would like to have salvation? Kung kayo ay hindi pa naka-experience ng katiyakan ng inyong kaligtasan o ng tagumpay na sa katwiran ng Panginoon, sino sa inyo ang totoong naghahangad ng salvation today? Who among you feel you need deliverance? Paglaya sa mga minana natin, sa ating mga magulang, lolo, o sa mga taong hindi natin kilala. Amen. Okay. So marami tayong mga bagay na hindi natin ma-explain. Bakit ako ganito? Napaka-shady ko, napaka-unstable, napaka-unreliable, napaka-sinungaling, napaka-plastic, napaka-unpredictable. Ang dali kong mag-flare up, ang dali kong ma-depress, ang dali kong maniwala, ang dali kong mag-doubt. Bukas ligtas, bukas hindi. So, think about this. You have not started this war. May nagsimula niyan na hindi na ayos. May pumasok sa bukas ng pintuan, bukas ng bintana. And you need deliverance even now. If you need us, mga kapatid, I will lead you in a prayer. Manalangin tayo. Let's commit ourselves to the Lord. Let's close our eyes and bow, and I shall lead you in prayer. O pagpalang Ama na nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may durog ng puso. Humihingi ng iyong banal na paghibo. Hinihiling namin ang iyong mapangyariang kamay na sumaklaw sa iyong iglesia, sa mga spiritual na laban. Laban sa kadiliman at stronghold. Panginoon, alam namin na kayo ang aming talungan at lakas, isang palaging tulong sa oras ng pagbibigan. Dinadalangin namin ang pagpapalaya ng bawat kaluluwa na nakatali sa takot, pagdududa at pang-aapi. Pagkalagin mo ang iyong liwanag sa pinakamadilim na sulok ng aming buhay. Pawiin ang mga anino at igawad ang kagalingan
at kapayapaan. At sa pangalan ni Jesus, hinahayag namin ang kalayaan mula sa bawat talikala na umahawak sa amin. Wasakin ang puta ng adiksyon, galit at kawalang pag-asa. Hinihiling namin na punuin mo kami ng iyong banal na spirito na nagbibigay ng lakas upang tumayo ng matatag laban sa anumang spiritual na pag-atake. Dinadalangin namin ang pagkakaisa ng iglesia mo ito na kami ay makasuporta sa bawat isa sa pag-ibig at pananalangin. Tulungan mo kami maging mga instrumento ng iyong biyaya na nagbibigay ng malasakit sa pagpatibay ng loob ng mga nangangailangan. Nawa ang iyong kapayapaan na higit pa sa lahat ng kaalaman ay magbantay sa aming mga puso at isipan. Kami nagtitiwala sa iyong mga pangako at tumitingin sa iyo para sa paglaya. Sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. In fact, pagkatapos po ng aking sasabihin, ay saka po natin ipapasa yung offering. I will not give any exhortation for the offering kasi marami na po tayo kanina doon. Alam po natin sa verse 3 next time. Nais ko pong patuloy natin ipanalangin at i-emphasize yung mensahe ng ating kapatid na Pastor. Kagamat hindi naman po niya mensahe ang mensahe ng ating Panginoon. Isang salita po, minsan sa English na ginagamit, hindi na tawag na we have to renounce things that we actually mentioned in the Bible mentioned. This is a serious matter in the message. Kasi, sapagkat marami sa mga anak ng Diyos ay minsan ay naalipin sa mga bagay na mga binanggit na akala natin ay simple. Pero ito pala ay mayroong stronghold sa atin. Marahil, katulad kanina, ay ang ating kapatid, hindi tayo sa panalangin. Pero siguro napakaganda kung individually sa ating bahay, tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin, tinatawag natin buhay spiritual. Let us really seek the Lord for that. Because this is a serious matter. May times po minsan na hindi natin maunawa ng problema natin, pero actually, ang problem is because of the work of the enemy. Even anger, even lust, bitterness, envy, napakarami. Na kung saan nawawala yung ating kaligayahan at kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin. Nakakalungkot sapagkat pwede po na kahit ang mga anak ng Diyos ay pwede pa rin mag-deceive sa mga bagay na yan hanggang hindi natin nilalagay sa paanan ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. Isa po na pumapasok mo sa isip ko, yung salita kong katotohanan. Marami sa mga anak ng Diyos, they don't even discern and know the truth. Though they accepted the Lord Jesus Christ, and yet hindi nila ma-distinguish at maunawaan ang lalim at ganda ng katotohanan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya embrace pa rin nila. Marahil ang tingin nila sa ating pananampalataya natin sa ating Panginoon, ay isang reliyon pa rin. At kumikilos tayo na ginagawa natin ang ating sarili para sa ating sariling kaligtasan, hindi natin kaya. At ang tingin natin sa maraming relihiyon ay iisa lang sapagkat sinasabi mo, meron lamang isang Diyos. Nagkakamali po tayo. At yun ay matagal na tayo po ay binibisi ng kaaway tungkol po sa ating pananampalataya. In fact, hindi ba ang sabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth shall make you free and set you. Walain ko po bawat sa atin hanggang mamaya sa ating pag-uwi. Ito po, hanggang mamaya yung gabi. We need to seek the Lord and ask the Lord
really make Him our Lord, not just Savior sa atin. At ibigay po natin ang mga bagay na nagpapabigat sa atin na ang kaaway po ang siyang patuloy na gumagawa sa buhay. At alisin po. Sunday, with regard to that, gandang maibigay ang isang tatalakayin po natin sa Sunday. Nais ko pumishare sa inyo tungkol sa kapayapaan. In fact, tamang-tama po itong mensahe. Nakita ko po, pinitinan ko, anong pangailangan ng tao? You know, number one need, marahil lahat tayo, kapayapaan. Pero meron tayo mo. Pero actually, nakita ko marami mga tao na mababaw ang kanilang kaligayahan at mababaw din at manipis maging ang kanilang kapayapaan. Kaya madali po tayo minsan na mag-react sa maraming mga bagay sa pagkat hindi tayo ng Panginoon na pinagkaroon sa atin. Okay, let us pass our offering. I hope we're ready. Sunday po ay tayo ay first Sunday ng November. At sabi ko, kaya tayo mag-Lord Sunday, kaya nangyayari. Sabi ko pa maraming kapatid sa akin paalala ngayon. So sa Sunday po may Lord Sunday tayo. Si White, isa na sa nagpaalala sa akin. Sabi ko, tapos sa kapatid na. So sa Sunday may Lord Sunday po. At merong kapatid na mag-check din sa akin sa aking Lord Sunday. Pala po natin, kapatid na natin, nandito. Alam niyo, ang Panginoon, hindi natin alam kung paano gawa sa buhay niya at naging sa buhay po natin at maging sa gawain po dito sa NCCC. Kaya, salamat po tayo. Nalipad po siya. I think sa Milan po yata. So, magsisimula na siya sa Lucas. Mag-report na siya sa atin. And then, okay, tayo po natin ngayon. Pwede ka ba mag-close sa panalangin at so, that's that. Tapos yung mga closing song po natin, so talagang tayo lahat po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagagalak, Lord, sa gabing ito. Dahil po sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. Tunay po, Lord, na ang iyong salita ang siyang magpapalaya sa amin. Dahil po, Lord, kayo po ay pumunta dito sa mundo upang kami po ay palayain. Nabigyan kami ng buhay. At buhay na kasya-kasya. And really, you give us life that is really life, Lord. As you have said in John 10:10. Thank you, Father God, Lord, sa iyong paggamit po sa iyong lingkod, aming kapatid, aming kuya, as ng Panginoon, na yung ginamit upang sa ganon ay pahayag ng iyong mga salita. Tunay, Lord, na kami po ay dinaya ng kalaban. Kami po ay malaya na dahil po sa iyong ginawa sa krus. Bagkos ay kami po ay namumuhay pa na parang alipin pa rin sa mga kasalanan. Alipin pa rin, Lord, of the wiles of the enemy, sa mga ginagawa ng kalaban na upang kami po ay dayain, na kami po ay parang mga alipin pa ng kasalanan. But then, Lord, you already set us free. And thank you, Lord, for that freedom that you've given us. Thank you, Lord. At sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. Hindi lang sa iyong mga salita, bagkus Panginoon, sa iyong mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw, Lord.
even for this opportunity to call upon the Lord. Because hindi lahat ng tao ay binigyan nyo ng opportunity, Lord, upang tumawag sa iyo. But then, Lord, we praise you and give thanks even for this time, Lord. Salamat din, Lord, even for sa mga kapatiran, Lord, na nilulay mo nyo rito, na kami po ay nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, because there's power in your name, Panginoon. At kayo po ay nasa aming kalugitnaan, Panginoon. At sa ngayon, Panginoon, ay nadalangin ko po. Kaya dalangin namin na sa aming pag-uwi, ay pagpapala niyo po ay aming baka kamtan. Madala-dala po namin ang iyong pagpapala, Lord. At ang iyong salita na aming narinig ay aming isa pamuhay, aming pagmuni-munihan, Panginoon. At in strongholds, Lord, na nasa amin na kami po ay nakagapos, Panginoon, ay amin pong minawaksi, wikasin kita, Lord. Dahil ito po, ay yun na kaming pinalaya sa mga kadena na ito, Panginoon. Sa pamagitan po ng iyong dugo, yun na pong binayaan, Panginoon. Thank you, Lord. At kaya dalangin namin ang iyong kapayapaan, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya, sa buong linggong ito ay magpasa amin, Panginoon. At ang iyong biyaya sa amin ay patuloy, Panginoon, maging sa aming paghiwa-hiwalay sa dakong ito. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.
kasalukuyan. Ano ba? Ako maraming bilo-bilo sa akin yan. Okay, ayos na yan. Ako na,
Cut.